Hello po mga ka-eskwela. Sana maganda ang inyong kalagayan sa araw na ito. Kayo po ba ay may mga katanungan para sa ating nakaraang paksa na Roy Lopez opening trap? Kung sa feeling mo ay may hinahanap ka, tamang-tama, panoorin mo ang bidyong ito. Magandang araw po sa ating mga suki mula sa Luzon, Visayas and Mindanao, at ang ating mga taga-subaybay sa ibang bansa. Si Blackstone Nero po ng Eskwela TV upang pag-usapan na naman muli ang susunod na episode na ating pinamagatang Roy Lopez Opening Trap Part 4. Pero bago ang lahat, mga ka-eskwela, shout out muna sa mga nanonood ngayon. Kayo po ba ay baguhan sa aking channel? Kung ganon, mag-subscribe muna. I-click ang subscribe button upang ma-notify ka sa susunod ko pa na mga video. Mga ka-eskwela, kayo ba ay ready na? Si Blackstone Nero po at ang kanyang mga games ng chess ay masisilayan po sa letchess.org at Blackstone21. Ito po ang link, mga ka-eskwela, sa mga nanonood ngayon. At ang lahat ng mga video tutorial na sinishare po sa YouTube ay inyong masisilayan sa link na ito, na inyong makikita sa inyong monitoring screen. Ang ating paksa sa araw na ito, mga ka-eskwela at mga gamers, ay Roy Lopez Opening Trap Part 4. Hindi ko na patagalin pa, mga ka-eskwela, dahil mukhang ready ka na. So, first move. So, ito pa rin, mga ka-eskwela, signature move, kasi nasa Roy Lopez tayo. Manood lang upang ating masubaybayan ang mga darating pa na mga kaganapan. Black Bishop C5, White C3. Ito na, mga ka-eskwela at mga suki, panibagong move na ginagawa po ng Black. F5, analysis number 1. Ano kaya
ang ipapahiwatig ng move na F5. Masyadong matapang ito ang black. Yan kaya ay bad move or good move. Abangan mga ka-eskwela. Next move, break the center. So mga ka-eskwela, the same principles po. If you are an attacker, kasi white po tayo, ating binibreak ang center niya. So E5 takes D4, C3 takes D4. Ayan, agang-aga pa, tumitira na ng check ang black. Nagpapakita ng gilas. Anyway, ang tawag dyan ay premature check. Panggulat lang po, wala namang backup. Humaharang si knight C3 at the same time protecting E4. Ito yan mga kapatid. Next move. Wow, panibagong move. Lahi talaga ng mga matapang ang naglalaro sa white at black mga ka-eskwela. Walang urungan. Ano kayang mangyayari sa susunod na mga minuto? Don't sign out. Always tune in. Sa mga hindi pa nag-subscribe, ano pang hinihintay mo? Subscribe na. Next move, knight G5, ambisyoso move. Saan ba pupunta mga ka-eskwela itong si knight G5? Ayan, gusto pala ni knight G5 na i-double threat si E4. Ito yan mga ka-eskwela. So black, knight F6, tried to protect A4. Mayroon na namang tumatawag at mga nagtitext mga ka-eskwela. Sabi dito, Nero, napakarami na ng mobs, pero nasaan ba dyan ang trap? Next mob, ayan, good mob D5. So analysis number 2. Bigyan ko kayo ng pagkakataon mga ka-eskwela sa mga nanonood ngayon. What is the purpose of D5? Yan ba ay good move or bad move? Sa mga kabubukas pa lamang sa kanilang mga cellphone at mga laptop, shout out sa inyo lahat ng mga nanonood ngayon. Ipagpatuloy po natin ang ating episode para sa araw na ito. Next move, umatras si knight C6 to E7. For what purpose? Threatening D5.
dito magkakaroon tayo ng deep analysis, mga kaeskwela. Bakit nagre-resign si Black? Bigyan ko kayo ng ilang minuto para magkakaroon kayo ng suggestion sa araw na ito. Ang mga sagot nyo ay doon lang ninyo ilagay sa comments or sa ating chat box area. Kaya mag-log in na para makapag-comments. But don't forget to likes and subscribe. So, ito na ang mob kaeskwela kung bakit nagre-resign si Black. Naku po, queenless si Black. Kaya pala umuwi sa kanilang bahay dahil nakalimutan niya na queenless yata ang kaniyang queen. So ating nga lang balikan, mga kaeskwela. Napakabilis naman ito. Muli, akin pong i-rewind o i-remind na pag hindi talaga kabisado ang opening sequence, magkakaroon talaga tayo ng tinatawag problema sa opening. Mabibiktima po tayo sa tinatawag na cheese trap or hook line. Ating ibalik ang mga mobs sa sample na ito, mga kaeskwela. E4, E5, Knight F3. Signature move, Bishop C5, C3. Bagong move, A4, D4. Break the center, premature check, covering. Taking advantage of the opportunity, establish sample threatening or double threats. Knight F6, D5, umatras si Knight. Yan, queenless. Biro nyo kung ikaw yun na naglalaro ng Black kaeskwela, ibibigla ka lang maki-queenless. Napakalungkot. So anyway, ang ating lang ginagawa sa araw na ito ay ating nire-review ang sample na ito. So magkakaroon tayo ng panibagong game. I repeat, shout out muna sa mga kabubukas lang sa araw na ito. Nasa second example po tayo, mga kaeskwela. First move, Bishop B5, signature move. Bishop C5, early castle. Isa yan sa mga feature sa version na ito, mga kaeskwela. Knight E7, C3, still F4 sa version na ito, kaeskwela. D4, umatras si Bishop sa B6. Yan, the signature move, D5. Now, in this juncture, mga kaeskwela, saan kaya papunta itong si
knight c6. Bumawi rin ito si black, tinira yung e4, pinagtripan din si knight f3. So in this situation, ka-eskwela, what is the best move for black? So ating i-verify mga ka-eskwela. Next move, ganon pa rin, pumunta sa g5 ang knight f3, umatras, still queenless mga ka-eskwela. Bakit puro queenless ito? Aanin natin, ito ang sequence nating nire-review. So we will continue another version or variation mga ka-eskwela. Yan po ay classical variation. Ang next po ay Cosio variation under Roy Lopez opening trap part 4. Cosio. What's up mga ka-eskwela? First move, second move, knight c6, bishop b5, signature move. Ganun pa rin mga ka-eskwela, knight e7, d4, break the center, early castle. Ayan, lumipat ng tirahan, nasa knight g6, tinira ang d4, developing for castling si black. May nagtatanong dito minsan, Nero, mayroon ba ditong makikitang chess trap? Hihintayin lang natin mga ka-eskwela. Next move, knight d at f5, so threatening g7, castle, knight c3, bishop c5. Ayan na, parang makikita na natin ang hinahanap na chess trap. Next move, ayun, tinitira ang black queen. Masyadong maambisyoso ang ating bida na si bishop mga ka-eskwela. Saan kaya papunta si black queen? Next move, lumipat lang ng isang step mga ka-eskwela. Kala ko mabubulyaso na ang black queen. Next move, ayan, yan na siguro ang hinahanap na chess trap mga ka-eskwela. Bibigyan ko kayo ng ilang segundo o minuto para mag-isip kung yan ba ay good move or bad move. I repeat, sa mga hindi pa nag-subscribe, ano pang hinihintay mo? Subscribe na. So ating ipagpatuloy ang mobs mga ka-eskwela, baka makalimutan natin. Next move,
King takes knight G7. Ayan. Black resigns. Atin nga balikan ang mga mob, mga gamers, dahil baka sakali masyadong mabilis. Knight C6, bishop signature, D4 takes D4, early castle. Lumipat sa G6, takes sa D4, build up positions, development. Ambisyoso move to E5, si knight castle defense, umatake ang white, bumilta din si black bishop. Nako po, ambisyoso talaga itong queen. In that situation mga kaskwila, dapat po ay hindi natin bigyan ng second thought ang move ng queen. Parang may pinapahiwatig. Kaso nga lang, itong bishop move ay nagbibigay ng pressure. Lalong-lalo na itong surprise move ng white na sacrificial knight. Kaya napipilitang mag-resign si black. Okay po, hanap tayo ng panibagong example para sa araw na ito. Yun ay Cosio variation. Punta tayo sa panghuling variation sa araw na ito under part 4 Roy Lopez opening trap Stillman variation. Titig lang mga kaeskwela, huwag mag-log out, laging naka-sign in. First move, signature move, A4. Sa Stillman, mga kaeskwela, ang signature move o mga palatandaan ay yung F5 na move ng black. Then knight C3, then umatake yung knight C6 sa D4. Gusto agad makipag bell to bell sa knight F3 or kukunin niya yung bishop sa B5. Umatras o atras lang po si bishop dahil wala na tayong tinatawag na pang pinning sa F7. Then hatakan sa gitna. Ayan po. Then biglang umatake si queen. Masyadong matapang. So, may check mga kaeskwela. If you are black, what is your move? We will continue. Next move, natural, G6 para paalisin ang matapang na queen. Ayan, nagkakaroon ng tempo si queen, nag-check at the same time threatening tower sa H8 cover. Titingnan mo mga kaeskwela, poisonous move ng knight papuntang D5. Hindi na nga kinuha ng queen ang tower, pero ang pinaka main purpose sa move na yan mga kaeskwela, kung ating titingnan, ano ba? I will give you
couple of minutes to think. I repeat, shout out uli sa mga nanonood sa araw na ito. So, mga kaeskwela, sa sitwasyon na ito, nag-resign po ang Black. Balikan nga natin ang sequence para mas lalong maintindihan ang episode na ito. Idahan-dahan para mas lalong maintindihan. A4, E5, Knight F3, signature move, F4. Yan ang tandaan, mga kaeskwela, sa Silman variation. Bell to bell, amatras. Inunahan ng Black yung E4. Hindi rin, nagpakawala rin ng tira si Knight, tinanggal yung D4 na Knight. Ayan. Yon, biglang umatake si Queen. Yung covering, then threatening. Cover, then double attack. So, yung movements ng Queen, mga kaeskwela, at saka yung Knight, pwede rin ang Knight dito. Pwede dito. So, pwede yung Queen, kukunin na yung Tower. Kaya sa sitwasyon na yan, parang nawalan na ng pag-asa si Black player umuwi sa kanilang bahay kasi talo na po, mga kaeskwela. So, in the manner, mga kaeskwela, ating ipin-emphasize uli na we need to familiarize book lines, G-straps, and Roy Lopez opening para hindi po tayo magkakaroon ng problema sa alinman na mga ginagawang tournament. So, yan lang po para sa araw na ito. Sana may kunting naintindihan. At see you my next video.